Nako Russia, tila nadadamay na rin sa mga epekto ng sariling armas. Isang Iranian drone posibleng tumama sa isa sa kanilang sariling civilian building. Muling rumagasa ang Ukraine. Magkakaroon ng kasunduan para sa pagpapalakas ng kanilang maritime defense gamit ang 14 na military boats mula Australia. US Army maghuhulog ng $177 milyong para gawing unstoppable ang kanilang combat vehicles. Mas malakas, mas mabilis at mas handa sa anumang laban. Sa isang nakakabahalang insidente sa Belgorod, Russia, iniulat na posibleng tinamaan ng sariling drone ng Russia ang isang civilian building at ang gamit na ito ay isang Iranian-supplied Shahed drone. Ayon sa mga ulat at mga kuha ng seguridad na kumalat sa social media, ang atake ay nagdulot ng pinsala sa 2 tao at nakapinsala sa 40 apartment sa 3 gusali, 20 for nasasakyan at isang tindahan. Ang drone ay tila nagmula pa sa loob ng Russia at itinarget ang border nito sa Ukraine. Ayon sa Pepel, isang independent na news outlet sa Russia, inanalisa nila ang video na nagpapakita ng isang drone na may mga natatanging katangian ng Shahed model, isang uri ng drone na kadalasang ginagamit ng Russia laban sa Ukraine. Ang drone na ito ay may kakaibang hugis ng ilong at mga pakpak na tatsulok na may blunt ends na makikita ng malinaw sa video footage. Dahil sa pagkakapareho ng drone sa Iranian-made Shahed drones na ginagamit ng Russia, posibleng nagkaroon ito ng malfunction o nagkamali sa pag-target. Maaaring hindi tama ang napili nitong target o kaya naman ay nagkaroon ito ng error sa mission. Ito ang posibleng dahilan kung bakit may presensya ng air defense sa ibabaw ng gusali, ayon sa Pepel. Sinasabi nila na malamang ay sinubukan ng Russian forces na pabagsakin ang drone bago pa ito makarating sa civilian building sa Belgorod. Sa simula, itinuro ni Vyacheslav Gladkov, ang gobernador ng Belgorod, na ang atake ay gawa ng mga puwersa ng Ukraine. Ngunit matapos makita ang mga footage, nagkaroon ng mga pagdududa dahil sa ruta ng drone na tila nagmula sa loob ng Russia. Ito rin ay nagbigay pansin sa malaking papel na ginagampanan ng Iranian drones sa kasalukuyang kampanya ng Russia. Tinatawag ang mga drones na ito na loitering munitions, isang uri ng armas na ginagamit sa pag-atake sa mga target tulad ng mga militar at mga sibil na lugar sa Ukraine. Dahil sa mga teknikal na problema o pagkakamali sa pag-navigate, isa sa mga drone na ito ay posibleng tumama sa sariling teritoryo ng Russia. Sa kabilang banda, patuloy na pinalalakas ng Ukraine ang kanilang drone operations. Ayon sa Reuters, nakapagsagawa ang Ukraine ng isang malaking drone attack sa Moscow na nagdulot ng mga pagkaantala sa 3 major na paliparan. Sa kasalukuyan, ang paggamit ng drones sa magkabilang panig ay nagiging isang malaking panganib para sa mga sibilyan. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, tumataas ang bilang ng mga Shahed drone strikes sa Ukraine kumpara noong nakaraang taon. Sabi naman ni Andriy Kovalenko, ang head ng Ukraine Center for Countering Disinformation, na ang patuloy na paggamit ng Russia ng Shahed drones ay isang malaking hamon sa air defenses ng Ukraine na nahihirapan na dulot ng patuloy na pambobomba. Patuloy ang mga cross-border attacks sa Belgorod simula nang magsimula ang full-scale invasion ng Ukraine noong Pebrero 2022. Sa kabila ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine, hindi lang sa lupa at himpapawid nagaganap ang labanan. Sa dagat, meron ring matinding labanan ang nangyayari. Kaya naman ang Australia ay nagdesisyon na magpadala ng 14 na rigid hull inflatable boats, RHIBs, sa Ukraine bilang suporta sa kanilang maritime at coastal defense capabilities. Ang RHIBs ay mga uri ng mabilis at matibay na bangka na kayang magsagawa ng mga operasyon sa dagat at baybayin. Madalas itong ginagamit sa mga misyon na nangangailangan ng mabilisang paggalaw at mataas na maneuverability. Sa isang pahayag mula sa Australian Ministry of Defence, sinabi nila na ang mga RHIBs na ipapadala sa Ukraine ay magiging malaking tulong sa kanilang military operations laban sa mga atake mula sa Russia
lalo na sa mga lugar na malapit sa dagat. Ang halaga ng tulong na ito ay aabot sa 14 na milyong Australian dollars o $9.2 milyong at bahagi ito ng mas malawak na programa ng Australia upang suportahan ang Ukraine sa kanilang laban. Pahayag ni Deputy Prime Minister Richard Marles, ang Australia ay patuloy na magsusuporta sa Ukraine laban sa agresyon ng Russia. Ito ay para sa kapakanan ng Australia at ito ang tamang hakbang, sabi ni Marles. Ang Australia ay hindi na bago sa pagtulong sa Ukraine dahil noong Mayo 2024, inanunsyo nila ang isang 100 milyong Australian dollars na package kasama na dito ang mga 8.3 Metro Class 830R boats na ginawa ng Tasmania-based Sentinel boats. Sa kabuuan, mahigit 1.5 bilyong Australian dollars o $987.4 na milyong na ang naipamahagi ng Australia sa Ukraine mula nang magsimula ang pag-atake ng Russia noong 2022. Dahil sa patuloy na pananakop ng Russia sa Ukraine, nagdesisyon ng mga bansa tulad ng Australia, Sweden at Canada na magbigay ng mga karagdagang kagamitan para palakasin ang mga depensa ng Ukraine sa dagat. Kamakailan lang, nakatanggap ang Ukraine ng 3 Swedish-made tactical boats noong Hulyo at isang buwan bago ito, nagbigay naman ang Canada ng RHIBs na ipinangako nilang ipadala noong Enero. Habang tumitindi ang paggamit ng mga drones at mga atake sa himpapawid, makikita na ang mga taktikal na bangka ay isang mahalagang bahagi ng depensa ng Ukraine na nagpapakita ng patuloy na pagsusumikap ng bansa upang maprotektahan ang kanilang teritoryo mula sa mga pagsalakay ng Russia. Habang lumalakas ang pangangailangan sa mas modernong kagamitan sa depensa, isang malaking kontrata ang ibinigay ng US Army sa HIE, isang kumpanyang kilala sa mga high-tech na solusyon sa depensa. Ang HHIE o Huntington Ingalls Industries ay isang kumpanyang nakabase sa Virginia, USA na kilala sa paggawa ng mga advanced na kagamitan para sa militar. Sila ang nasa likod ng ilang makabagong sasakyan at sistema na ginagamit sa mga misyon ng hukbong dagat at hukbong koponan ng Estados Unidos, pati na rin ang paggamit ng artificial intelligence, AI, at machine learning para mapabuti ang operasyon at kaligtasan ng mga sundalo. Kamakailan pinagkalooban ng US Army ang HEE ng 5 taong kontrata na nagkakahalaga ng $177 milyong upang magsaliksik at bumuo ng mga makabagong teknolohiya para sa kanilang combat vehicles. Ang mga combat vehicles na ito ay sumasaklaw sa iba't ibang klase ng sasakyan na ginagamit sa lupa, kabilang na ang manned, may tauhan, at unmanned, walang tauhan, ground combat vehicles, hybrid tactical vehicles, at robotic vehicles. Layunin ng proyektong ito na gawing mas moderno, mabilis at ligtas ang mga sasakyan ng US Army para sa iba't ibang misyon nito sa labanan. Paliwanag ni Grant Hagen, pinuno ng Mission Technologies Warfare Systems Group ng HII, excited kaming makatrabaho ang Army's Ground Vehicle System Center. Mahigit 20 taon na kaming sumusuporta sa misyon ng center na ito at nananatiling priority namin ang pagpapabilis ng advanced na teknolohiya para sa kaligtasan ng mga sundalo at tagumpay sa misyon. Ang pagsulong na ito ng HIE ay patunay sa walang humpay na pagkilos ng US upang mapabuti ang kanilang depensa laban sa iba't ibang banta mula sa lupa hanggang sa dagat at himpapawid. Bukod sa mga ground vehicles, kabilang din sa kanilang proyekto, kamakailan ang modernisasyon ng communications at IT networks para sa US government na nagkakahalaga ng $1,458 million at ang paggawa ng 4 na amphibious warships sa ilalim ng $9.5 bilyong kontrata mula sa US Navy noong Setyembre. Bukod sa pagpapaunlad ng combat vehicles, mahalaga ring bahagi ng misyon ng HHIE ang pagbuo ng mga teknolohiya para sa surveillance at reconnaissance. Ang mga ito ay teknolohiyang nagbibigay kakayahan sa mga sundalo na makakuha ng mahahalagang impormasyon mula sa iba't ibang lugar nang hindi direktang nasasangkot sa panganib. Halimbawa, sa pamamagitan ng mga unmanned vehicles o mga sasakyang walang tauhan,
maaaring magsagawa ang militar ng mga misyon sa mga mapanganib na lugar habang nananatiling ligtas ang kanilang mga sundalo. Ang mga teknolohiyang ito ay hindi lamang nakakatulong sa pagbawas ng panganib sa buhay, kundi mas epektibo rin sa pagtukoy ng mga posibleng banta sa mas maagang panahon. Ang paggamit ng artificial intelligence, AI, at machine learning ay isa rin sa mga inaasahang pagbabago na magpapalakas sa depensa ng US. Sa tulong ng AI, maaaring mas mabilis at mas accurate ang mga desisyon sa larangan ng labanan. Halimbawa, kaya nitong i-analyze ang malaking dami ng data at tukuyin ang mga posibleng plano ng kalaban. Ang mga robotic vehicles samantala ay inaasahang makakapagbigay ng dagdag na kaligtasan at suporta sa mga sundalo, lalo na sa mga misyon na nangangailangan ng presensya sa mapanganib na teritoryo. Mahalaga ring tandaan na ang mga hakbang ng HE ay hindi lamang para sa kasalukuyang depensa, kundi pati na rin sa hinaharap. Ang mga teknolohiyang kasalukuyan nilang dinidevelop ay itinuturing na investments para sa mas ligtas at mas matatag na depensa sa mga darating na taon. Sa mabilis na pag-usbong ng teknolohiya, nagiging mas komplikado rin ang mga banta, kaya't mahalaga ang mga hakbang na ito upang makasabay sa anumang pagbabago sa pandaigdigang seguridad. Habang ipinagpapatuloy ng HOP Einschwesny ang kanilang mga proyektong ito, makakaasa ang US Army at ang buong bansa na mas magiging handa sila sa anumang laban. Ang kanilang pagsusumikap ay nagiging inspirasyon din sa ibang bansa na pagtuunan ng pansin ang kanilang sariling depensa, lalo na't napapanahon ito sa harap ng mga kasalukuyang tensyon sa iba't ibang panig ng mundo. Sa harap ng tumitinding tensyon sa mundo, sapat na nga kaya ang teknolohiyang ito para sa ating kaligtasan? Ano sa tingin ninyo? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section below at manatiling nakatutok para sa susunod na balita.